Amen. So, purihin ng Panginoon at again, welcome po sa ating prayer meeting and Bible study. At tunay po na tayo ay pinagpapala ng salita po ng Panginoon. Gusto lang po nating pasalamatan yung mga nag-render po ng special number. Tunay po na blessing na makita po natin sila umaawit sa Panginoon. Andyan po si Nanay Elma Latne. Alam niyo, nakaka-encourage na bago-bago pa lang po, talagang ramdam na po natin kung paano yung kanyang kalagayan o pakiramdam sa gawain, talagang pamilya na po natin sa ministry. Kaya nga, welcome po at maraming salamat Ate Elma. And syempre, kagalakan din natin na makita natin mag-duet. Si Preacher Carlo and Sister Hannah. Kaya nga talagang kitang-kita ko po kanina kung paano umaapoy yung mga reaksyon at comment ng mga kapatiran po natin. So kaya again, thank you Nanay Elma, thank you rin Preacher Carlo and Sister Hannah. Marami kayong pinasaya ngayong gabi ito. So tayo po ngayon ay mag-aaral na ng salita po ng Diyos at again, welcome po ang bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong buksan ng ating mga Bible in 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Maganda po itong ating pag-aaralan, mga kapatid. Naway, talagang ito po'y maging blessing sa bawat isa po sa atin. Atin na pong basahin yung sinabi po ng mga talata. Verse number 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Well, ito pong mensahe nito ay naniniwala ako na gagamitin po ng Panginoon para tayo po ay muling hamunin at kausapin ng Kanya pong salita. Magandang tayo po munang lahat ay yumuko at pumikit, tayo po ay manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, muli po sa gabing ito, amin pong hinihiling ang inyo pong presensya sa amin pong kalagitnaan. Muli mo po kaming kausapin, O Diyos. Ikaw po ang magbigay sa amin ng malambot na puso. Inyo pong maramdaman, Panginoon, ang aming kauhawan at pangangailangan sa inyo pong salita. Kaya, Panginoon, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan na siyang kikilos at gagawa sa amin pong mga buhay. Sa iyo po namin iniaalay ang serbisyong ito. Sa iyo po namin ibinibigay, O Diyos, ang aming pong mga papuri. Kaya ikaw po, Panginoon, ang siyang inaasahan namin na gagawa sa amin pong mga buhay. Pagpalain mo po ang mga kapatiran. I-bless mo rin po ang mensaheng ito sa amin pong mga puso. Kaya sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, you may be seated. The title of our message for this evening is Officially for God. Well, actually, kung atin pong titignan, sabi po kasi ng verse number 19, maliwanag po na sinabi ni Apostle Paul sa kanila, ye are not your own. Kung tayo po ay hindi na para sa ating sarili, o kaya basta, kumbaga sinasabi ni Apostle Paul ay hindi na po tayo ang dapat nagmamay-ari ng ating buhay, klaro po na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na ang nagmamay-ari na po ng ating buhay ay ang Diyos. Bagamat kung titignan po natin, in general, mapa-unbeliever o believer, naniniwala po ako, ang nagbigay ng buhay po sa atin ay ang Diyos. Kaya nga kung tutuusin, gusto lang klaruhin ni Apostle Paul na mas dapat tayong mga mananampalataya ang kakitaan ng ganito pong kalagayan sa ating buhay na tayo po ay maintindihan natin, mga kapatid, na ang may-ari po ng ating mga sarili, ng ating katawan, ng ating buhay ay ang Diyos. Kaya nga yan yung magandang tignan po natin at pag-aralan natin. Alam niyo po ba, sinabi rin ng Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verse number 16, know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Kaya mahalaga po na maunawaan natin ito pong mensahe nito para doon po sa kalagayang alam po natin kung paano po tayo kumikilos sa harapan po ng Diyos. Alam po natin kung paano tayo namumuhay sa mundong ito kasi ito po ang problema eh. Kung titignan natin maigi, yung idea ng gustong sabihin ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto, sila po ay malayang nakakapamuhay ng gusto nila.
Ano pong ibig kong sabihin? Parang sila po ay nandoon sa hindi maintindihan kung talagang sila ba ay tunay na Kristiyano o hindi. Para bang sila po ay nahahawig pa rin sa dati nilang buhay na kung tutuusin bilang mga tunay na naligtas, ang buhay po natin ay dapat maging iba na doon po sa dati nating nakasanayan at kinagisnan. Mga kapatid, iba na po dapat ang buhay ng mga tunay na tumanggap sa Panginoon. Amen? Hindi na po tayo dapat mabuhay at lumakad sa kagaya ng dati. Kaya nga dito rin sinabi ni Apostle Paul, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Kaya nga sana din po ang makita sa ating mga buhay na talagang meron pong naganap na pagbabago. Meron po dapat makita sa buhay natin na talagang kakaiba kumpara po doon sa dati. Kaya nga yan po yung dapat po nating maintindihan at yan po ang layunin ng mensahe nito na maunawaan nating lahat na ang buhay nating ito ay pala na dapat sa Panginoon. Kaya nga yung idea officially for God, wala na po dapat iba pang kinikilala ang buhay natin, kundi siya lang. Kung titignan po natin yung ating mga sarili, di ba ang tama, alam nyo ho, ito yung maganda. Nung sinabi ng Bible na ibigin daw po natin ang Diyos, di ba yan po ay napakalinaw na utos ng Panginoon? Oh, love God with all. Ano yung ibig sabihin yan eh? With all your heart, with all your mind. So, meaning, kung titignan po natin, doon po sa original, ano ho, nakaturuan mula po sa pag-ibig sa Diyos, hindi po ba ito ay iniutos sa lumang tipan pa lang, tinuturo na po ang kautosang ibigin ang Diyos. Tama po mga kapatid. So sa madaling salita, kung ang pag-uusapan yung ating kalagayan, naniniwala po ako, wala tayong dapat ibang kilalanin na siyang nagbigay ng buhay, kalakasan at kaligtasan sa atin, kundi siya lang. Yan po yung malinaw na sinabi ng Bible. Kaya nga kung titignan natin, yung pag-ibig natin sa Kanya, mga kapatid, malinaw na ito po ay iniutos ng Diyos. Maging pagdating sa bagong tipan, makikita rin po natin na yung kung ano yung dapat maging pag-ibig ng mga mananampalataya sa ating Diyos. Yun yung nakita ko, mga kapatid. Kaya nga tingnan natin maigi kung paano tayo po ay mamuhay na ang nagmamay-ari po sa atin ay ang Diyos. Pag tinignan po natin, gaya ng sinabi ko kanina, ang Diyos ang siyang tunay na mayroong karapatan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Siya po ang meron pong, kumbaga, kapangyarihan para po tayo ay angkinin. Sapagkat una pa man, sabi ho ng Bible, siya po ang lumikha ng lahat. Siya ang may karapatan sa lahat ng kanyang nilalang. Siya po ang meron pong kapangyarihan, authority, sa lahat ng kanya pong nilikha. So kung ano man ang kanyang gawin, ito man ay paramihin niya, ito man ay pakontiin niya, ito man ay ayusin niya o kaya sirain niya, I believe, kung titignan po natin ang katuruan patungkol sa Biblia, ang Diyos pa rin ang dapat masunod. Kaya nga sana mga kapatid, ang tinutumbok po kasi ng mensaheng ito, maramdaman ng Diyos yung kanya pong pagmamay-ari sa ating buhay. Yan yung gusto nating bigyan ng pansin. Yan ang sabi ng Apostle Paul, ye are not your own, for ye are bought with a price. Kaya nga yan yung bagay na sana tignan po natin dito po sa ating pinag-aaralang mensahe. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi ngayong gabi ito mula po dito sa ating mga talatang pinag-aaralan. Number one, the price of our redemption. Yung kapalit o halaga o naging kabayaran ng ating pong kaligtasan. Kaya nga yung idea officially for God, maintindihan natin. Bukod sa tayo po ay nilikha ng Diyos, bukod sa tayo po ay nilalang ng Panginoon, mga kapatid, naniniwala po ako, mas dapat maging klaro sa ating lahat. Ito pong ating pinag-aaralan dahil ito po ay usapin ng para sa mga Kristiyano. Mga kapatid, tingnan natin maigi. Hindi ba tayo po ay binigyan ng buhay ng Diyos? Siya po ang lumikha ng lahat. Siya po ang gumawa sa tao. So sa madalit salita, kung titignan natin yung usapin na mula po sa katuruan na kung paano nagkaroon ang lahat sa mundong ito, yan ay dahil sa ginawa ng Diyos. And another thing na nakikita ko po na valid
para mas lalo po natin kilalanin na ang Diyos ang siyang talagang may-ari sa atin at dapat tayo para lang sa Kanya. Ang sabi po ng Bible, hindi po biro yung Kanyang ginawang pagbabayad ng atin pong mga kasalanan. Kasi ang sabi ng Bible, for ye are bought with a price. Parang sinasabi lang ni Apostle Paul, yung inyong kaligtasan ay naging mahalaga at mahal. Bakit po? Kasi tingnan natin, Acts chapter 20 verse number 28. The Bible says, take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Tignan po ninyo kung paano ang Diyos ay nagpapaalalang dapat ingatan ang kawan ng Panginoon, over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, and which He hath purchased with His own blood. So imagine po ninyo, ganun na lang ang pagbibili ng Panginoon sa mga lingkod niya sa gawain ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang kanyang naging kabayaran para magkaroon ng gawain, tawagin tayong Kristiyano, ay ang dugo ng ating Panginoong Yesus. Yung sarili niyang dugo, mga kapatid, pagamat alam natin na ang ating pong kinikilalang Diyos ay Diyos na makapangyarihan at higit sa lahat, kaya niyang gawin, mga kapatid, yung mga imposibleng bagay. Pero isipin natin, ito sana ang tumatak sa ating isipan. Hindi ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ginawa niya yung talagang makadiyos, sabihin natin, banal na kaparaanan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po sa katauhan ng ating Panginoong Yesus. Ibinigay niya yung kanyang sarili para tayo po ay matubos. Kaya nasabi ni Apostle Paul, we are bought with a price. Mayroong halaga yung ating pong naging katubusan. Kaya nga sana, mga kapatid, huwag lang nating tignan na yung ideyang tayo po ay pag-aari na ng Panginoon. Huwag mo nating tignan na dapat ang buhay natin ay para lang sa Kanya. Ang tignan natin, ano ba ang dahilan? Bakit tayo kailangan angkinin ng Diyos? Sige nga po, isipin natin ito, mga kapatid. Ano po ba ang klarong tinuturo ng Bible para sa atin pong naging kaligtasan? Hindi ba't ang sabi ng Bible, siya ang nagbayad, natural, kung siya ang nagbayad, siya ang may karapatan sa ating buhay. Yun po ang malinaw na sinabi po nung talata. And in Romans chapter 5 and verse number 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Much more than being now justified by His blood. So meaning, ang dugo ng ating Panginoong Yesus ang siyang naging pambayad ng lahat ng ating pong mga kasalanan. Mga kapatid, hindi po biro ang pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus. At ito pong kanyang naranasan, sa krus ng Kalbaryo o maging dito sa lupa, sa kanya pong earthly ministry, mga kapatid, ay sa kadahilan ng pag-ibig ang siyang tunay na dahilan. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng ating Panginoong Yesus para po sa ating lahat. Kaya nga, yun yung sinabi ni Apostle Paul, for ye are bought with price. Hindi biro, may halaga yung ating naging kaligtasan. Kung ang tingin natin para tayo ay maligtas, napakadali na lang. Kailangan mo lang aminin yung lahat ng kasalanan. Kailangan mo lang pagsisihan ang mga kasalanan na gawa mo at tanggapin si Jesus na kung tutuusin, napakadali na lang para sa atin. Pero para mangyari at maganap ang tunay na pagliligtas, ang Panginoon ang naghirap. Siya po ang naghirap, mga kapatid. Kaya nga dito natin makita kung papaanong ibinigay niya ang kanyang sarili at naniniwala po ako, ang Diyos ang dapat mayroong karapatan sa ating mga buhay. Alam niyo ho, sabi nga ng Colossians chapter 1 and verse number 14, sabi po ng Bible, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Yung dugo ng ating Panginoong Yesus mula sa kanyang sariling laman, mula sa kanyang katawan, ang dugo ay tumigis at alam niyo mga kapatid, talagang mamumuhi tayo sa sarili natin sa makikita natin itsura na pinagdaanan ng ating Panginoon nung siya po ay nakabayubay sa krus.
Isipin na lang po natin kung panoorin nga natin ulit yung palabas na The Passion of the Christ. So isipin po ninyo kung paanong naghirap ang ating Panginoon na kung tutuusin, mas terrible pa ron ang sabi ng Bible, ang kanyang pinagdaanan. Because ang sabi ng Bible, there is no beauty found on Him. Wala ka nang makikitang maganda pa at maayos sa kanyang itsura nung siya po ay pinahirapan ng tao. Yan po dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya nga huwag nating tignang maging mababaw yung ating pong pagkakaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat hindi biro ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para pagbayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga yan po yung nakita natin mga kapatid na tinuturo po sa atin ng salita ng Diyos. In 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, sabi po rito, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, amen, as of a lamb without blemish and without spot. Iba't ito sinasabi ng Bible. Pagsama-samahin na natin lahat ang kayamanan natin. Pagsama-samahin na natin lahat yung kabutihan natin. Ang sabi ng Bible, hindi pa rin yan sasapat para pagbayaran ang ating pong mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, maliwanag, ay kamatayan. Walang pwedeng mag-absuelto sa atin. Walang pwedeng magbayad sa atin sa paraan ng tao para tayo po ay maabsuelto sa ating pong mga kasalanan. Sinabi na po ng Bible, for the wages of sin is death. So meaning, wala na tayo magagawa. Kumbaga tayo po ay hinatulan na. We are condemned already. Ibinigay na po sa atin ang pataw ng kaparusahan. So sa madalit salita, wala tayong magagawa. Imaginin po ninyo mga kapatid, kung wala nang magagawa ang tao, natural, ito na po ang ating kahahantungan. Kaya nga kung titignan po natin sa katuruan ng pagliligtas ng Panginoon, kailangang mamatay ang ating Panginoong Hesus. Isipin po natin yan mga kapatid. Isipin natin maigi, kinakailangan na ang Panginoon ay magbuwis at magbigay ng kanyang buhay para tayo po ay tubusin. Iisip ko lang, hindi ba sana ang Panginoon naghirap na lang, sinugatan na lang siya, pinahirapan na lang siya, pinagod na lang siya, pero hindi mga kapatid, hindi pwedeng mabali ang katuruan at katotohanan na tinuturo ng Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kinakailangan na ang Panginoon ay mapako at mamatay at ilibing. Yun ho ang totoong nangyari. Kaya nga sabi ng verse number 18, hindi raw tayo tinubo sa pamamagitan ng mga corruptible things, gaya ng silver, gaya ng gold. Parang gusto lang sabihin ng Bible, anumang yaman meron sa mundo, hindi makipambabayad ng kasalanan ng tao. Kahit sino po ang pinakamayaman sa mundong ito, hindi niya kayang dalhin ang kanyang sarili sa kalangitan sa pamamagitan ng kanyang kayamanan o karangyaan. Wala. Tinray na yan ng tao. Sa lumang tipan pa lang, ginawa at tinangkala ng tao na abutin ang langit. Diba yan nga po yung istorya ni Tower ni Babel. So ang tao ay pilit umaabot sa Diyos sa kanilang sariling kaparaanan. Pinipilit nilang makarating sa langit sa paraan ng mabuting gawa. Mga kapatid, mga kaibigan, ang kaligtasan ay hindi sa magagawa ng tao. Ang kaligtasan ay sa ginawa na ng Panginoon. Amen? Malinaw na ang kailangan na lang natin gawin, panampalatayanan natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo na kailangan magpapako, hindi mo na kailangan maghirap ng kagaya ng hirap ng pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan mo na lang ilalalim siya sa iyong buhay na iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang malinaw na sinasabi po ng mga talatang ito ng salita po ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na tayo po ay magising sa katotohanan na yung ating pong naging kaligtasan ay hindi po biro.
Kumbaga sa salitang kalye, hindi po barya-barya lang ito, mga kapatid. Dugo at laman, buhay ng ating Panginoon ang siyang naging pambayad para sa ating katulisan. Kaya may karapatan siya na tayo po'y angkinin. Mga kapatid, para lang mas maging klaro sa atin, bumili ka ng isang kagamitan na mayroong matinding halaga. Bumili ka ng bahay, bumili ka ng sasakyan na hindi biro ang halaga. Tapos iba ang magmamay-ari, iba ang aangkin, ikaw ang naghirap, ikaw ang nag-ipon, ikaw ang nagpundal, iba ang makikinabang. Mga kapatid, masakit sa harapan ng Panginoon. Siya ang nagbuwis ng buhay, pero iba ang nakikinabang sa buhay natin. Kaya nga yan yung sana mag-isip natin, hindi ho biro. Yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya yan yung unang bagay na nakita ko, mga kapatid. Number 2, tingnan din po natin ito hong pangalawang bagay na ito. The proportionality of our relationship. Yung idea, yung symmetry po ba ng ating relasyon. Hindi po kasi magandang ang Diyos lang ang kumikilala sa atin na tayo po ay kanyang mga lingkod, kanyang mga anak. Maganda rin po tayo rin, mga kapatid, kilalanin din natin na siya ay Panginoon sa buhay natin. Naintindihan niyo, mga kapatid? Na natin. Sabi po kasi ng Romans chapter 5 verse number 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. So, sinasabi po rito, tayo po ay muling ibinalik. Sa idea na tayo po ay nahiwalay sa piling ng ating Diyos. Kaya nga in Romans chapter 5 verse number 10, ito po yung ating dating kalagayan. Nililinaw natin, mga kapatid. Nung ang tao ay nagkasala, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Yan po ang nangyari sa ating mga unang magulang. Tayo po ay itinaboy dahil sa kasalanan. Hindi po kasi po pwede sa presensya ng Diyos o maging sa kalangitan ang kasalanan. Kaya nga, hindi ho pinapayagan ng Diyos na makapasok ang makasalanan sa langit. Hindi ho maaari. Kaya ang sabi ng Bible, for if when we were enemies, we were reconciled to God because, dahil sa kamatayan at buhay ng ating pong Panginoong Hesus. At ito po ngayon, yung tinatawag natin proportionality. Ang tama po kasi dapat, kung ang Diyos inaabot tayo, mga kapatid, kung ang Diyos kinikilala tayo, magandang maalala natin na dapat siya rin kinikilala nating Panginoon sa ating buhay. Kasi naniniwala po ako yun ang tama Yun yung proportion. Kung ang Diyos hinanap tayo, sabi ng Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So meaning, dapat tayo ring tao na nasumpungan ng Panginoon, bukod sa tayo po ay kinikilala ng kanyang mga anak o lingkod, mga kapatid, maramdaman naman ng Diyos sa atin, tayo po kumikilala sa kanyang Panginoon at nagpagligtas talaga natin. Yun po yung idea ng proportion. Hindi pwedeng puro ang Diyos lang ang lumalapit sa atin. Hindi pwedeng ang Diyos lang ang talagang umaabot sa atin. Naniniwala ako, dapat tayo rin po na bilang Kanya o pag-aari niya, dapat tayo rin po ay marunong kumilala at umabot sa kalagayan po ng Diyos. Kumbaga ganito po inabot na po tayo, mga kapatid. For the Son of Man is come. Amen? Pumarito na siya. Inabot na po ang kalagayan ng tao. Sana maisip naman natin, mga kapatid, sa kalagayan natin bilang tinubos at naghirap ang Panginoon para sa atin, sana maramdaman naman ng Panginoon na tayo po ay marunong kumilala sa kanyang inikilalang pag-aari niya. Yan po ang malinaw na sinabi po ng salita po ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17, know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit, or that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. So tignan natin, di ba ito po yung tama, ito yung naaakbang
Kung tayo po ay nilinis, kung tayo po ay tinubos, kung tayo po ay binigyan ng Diyos, ng buhay na walang hanggan, natural ito ho yung tinuturo sa atin na ang itong katawang ito ay hindi lang po pag-aari ng Diyos. Liwanagin natin, hindi lang po ito pag-aari ng Diyos. Ito rin po ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Sabi ho ng Bible, yung atin pong katawan ay temple. Templo ng Diyos, ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, ang mga na kay Kristo na, ang mga totoong tinubos, ang sabi po dyan, maliwanag, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you. Yan ho yung tama. Nasa atin na po ang Espiritu ng Diyos. So ngayon, ito ho yung dapat nating makita, yung para bang symmetry ng ating buhay. Kung ang Panginoon ay nasa atin na, natural, mga kapatid, tayo po ay dapat sa Kanya na rin. Naintindihan niyo po mga kapatid, para bang if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away and behold, all things are become new. Alam ko po, yung mga tunay na tumanggap ay naging pagbabago na. Amen po ba? Ngayon, ito yung tignan natin. Para hindi ho yung Panginoon lang ang umahanap at umaabot sa atin. Sabi ng Bible, abide in me and I abide in you. Yan ang sabi ng Bible in John chapter 15. So malinaw, ang Panginoon ay nanahan sa atin. So dapat tayo rin naman maramdaman ng Diyos doon sa kanyang, alam niyo po, pag-aari tayo ng Diyos. Kaya nga yan po yung malinaw na gustong ituro po sa atin in Romans chapter 8 and verse number 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, listen, he is none of his. Kapag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos at ang ating buhay ay hindi ayon doon po sa lakad na gusto ng Panginoon para sa atin, simple lang po ang sagot. Ang sabi ng Bible, he is none of his. Alam niyo, ang sabi ng Biblia, he is none of his. Hindi siya aangkinin ng atin pong Panginoon. Hindi siya sa Kanya. Sa madaling salita, kung tayo po ay totoong sa Kanya na, mga kapatid, ito po ang dapat makita sa ating buhay. Kamusta po yung ating mga sarili? Kung ang pag-uusapan ay yung ating pong nagiging pamumuhay. Yung ating pong bang buhay ay nagpapahayag na tayo po ay pag-aari ng Diyos. Kumbaga, tingnan natin, yung ating po bang araw-araw na ginagawa ay nagpapahayag po ba yan na ang Diyos ang siyang nagdidesisyon sa ating buhay? Siya ba ang nasusunod? Kasi alam naman natin, ye are not your own, for we are bought with a price. Tinubos tayo, binili tayo, binayaran niya mga kapatid, yung nararapat para tayo ay muling maangkin ng Diyos. Mga kapatid, tignan natin mahigit. Sabi ng Bible, yung walang Espiritu ng Diyos, hindi Kanya. Kaya nga sana isipin natin, totoo bang tumanggap na talaga ako sa Panginoon? Totoo ba na talagang ako alam niyo po, pag-aari na ng Diyos? Talagang ako ba para bang exclusively para sa Panginoon na? Kasi hindi yung maganda Diba sabi nga ng Bible, you cannot serve God and Mammon. Hindi pwedeng dalawa ang Panginoon ng buhay natin. Hindi pwedeng marami tayong kinikilalang Panginoon sa buhay natin. Ang tama, dapat isa na. Kung sino yung may karapatan. Kung sino yung mayroong, alam niyo po, ginawa para tayo angkinin. Ano po ba ang ginawa ni Satanas sa buhay natin? Kung tutuusin, ano po ba ang ginawa ni Satanas sa buhay natin? Ano ba ang sinakripisyo niya? Pero maraming mga tao ang kinikilala si Satanas sa buhay nila. Diba? Mas gusto nilang mabuhay ng malayo sa Diyos, mas gusto nilang mabuhay ng wala sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito po yung malungkot na kalagayan ng tao. Because the Bible says, men loveth darkness rather than light. Mas gusto pa ng tao ang kadiliman, ayaw ng tao ang kaliwanagan. Mas gusto pa ng tao mabuhay na kasama ang kamalian o kasi Satanas kaysa mabuhay ng tama at sa kalooban ng Diyos. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Alam niyo po, sabi ng Ephesians chapter 2, verse number 16
and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Tiniis, ginawa ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng maayos na ugnayan at relasyon sa ating pong Diyos. Kaya nga ako naniniwala yung proportionality of our relationship. Kaya nga kung tayo po ay umaangkin sa Kanya, kinikilala natin siyang Panginoon, ang Diyos, kinikilala rin niya tayong anak o lingkod. Yun po yung tama. Okay? And then number 3, na nakita ko po rito is the process of our restoration. Ito ho yung moment na tayo po ay muling ibinabalik ng Diyos sa dapat po nating kalagayan. Tingnan po ninyo, Romans chapter 6, verse number 6. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ito yung pinag-aralan natin. Ano ho, mga kapatid, sa Romans chapter 6. Kung maaalala po ninyo, ano po ang sabi rito? Kanina lang po natin yung tinalakay. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. So anong ibig sabihin? Hindi na tayo dapat bumalik pa doon sa dati nating kalagayan. Ang tama po, tayo ay ibinabalik na o ibinalik na ng ating Panginoon sa ating pong ugnayan sa Kanya. And this is a process of restoration. Dito tayo ibinabalik, muling ibinabangon, mga kapatid, mula sa pagkalugmok sa kasalanan, mula doon sa buhay na mali, mula doon sa malayo sa kalooban ng Diyos. Ito tayo ngayon, pilit tayong hinahatak at ibinabalik at inilalagay sa dapat nating maging anyo sa harapan ng Diyos. Kaya ang tama ang makita po sa atin, yung nangyari sa ating Panginoong Yesus. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse number 24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Yan ang sabi ng verse number 24. Tayo mga na kay Kristo na, ang sabi ng Bible, para tayo dapat kasamang ipinako sa Kanya nung siya po'y ibinayubay sa krus. Ang sabi ng Bible, ano yung dapat ipako? Yung ating mga laman, yung ating mga ginugusto, yung ating mga ginagawang mali sa kalooban ng Diyos. Kaya yun ho yung dapat maging maganap sa buhay ng mga mananampalataya. Yung proseso po ng pagtutuwid at pag-aayos ng Diyos sa ating buhay. Ganun po ang naging kaparaanan ng Panginoon na kung papaanong ang buhay po natin kaya ho inaayos. Kasi nga, tayo po mga tunay na tinubos at naligtas officially for God. Ito po ay bagay na sana mangyari sa buhay ng mga tunay na naligtas. Tayo po ay dapat, kumbaga, exclusively. Walang ibang dapat gumamit sa atin kundi Panginoon. Walang ibang dapat makinabang sa atin kundi ang Panginoon. Amen? Kasi po, siya ang nagbayad. Siya po ang naghirap. Amen? Siya po ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay mayroong pag-asa at mayroong pong kaligtasan. Kaya nga sana, yun po ang maramdaman sa atin nung naghirap na Kristo. O yung may karapatan siyang angkinin tayo. Tama po, pinaghirapan siya eh. May karapatan siya eh. May ginawa siya, mga kapatid, para po tayo ay maging Kanya. Kaya nga sa ating pong paglulundo, sabi po ng Galatians chapter 2, verse number 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. But Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ito po yung dapat maging direksyon ng buhay natin. Yung hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Hindi na tayo lumalakad sa mga gusto natin, kundi nabubuhay na tayo para sa Panginoon, sapagkat ang sabi ng Bible, who loved me and gave Himself for me. Siya yung umibig sa atin at siya yung nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Kaya nga mga kapatid, sipin po natin ito.
Isipin nating maigi, ang kalooban ng Diyos, tayo po bilang mga totoong tinubos na naligtas sa pag-ibig at dugo ng ating Panginoong Hesus. Mabuhay daw po tayo na nakalaan para lang sa Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless, I live, yet not I. Not for me, not for my desire, for myself, for my own profit, but the Bible says, yet not I, but Christ lives in me. Amen? Dahil may Kristo na nabubuhay sa aking katawan. Kaya sana mga kapatid, sa atin pong naging pag-aaral ng salita po ng Diyos, tunay po na tayo ay nabusog at nahamon sa mensaheng ito. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa inyo pong mensahe na ipinagkaloob sa amin. Na siyang naging paalala na kung ano po yung dapat naming maging kalagayan sa mundong ito at kung paano kami dapat lumalakad ayon sa inyo pong plano at kagustuhan para sa amin. Kaya Panginoon, patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa. Masalamin namin ang aming mga sarili na kung ang buhay ba namin ay tunay na talagang nakalaan para sa iyo, O Diyos. Kaya ikaw po ang malayang kumilos sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, nais ko lang pong anyayahan yung ating pong mga kapatiran mula po sa mensaheng ating pinag-aralan. Officially for God. Ikaw, sa sarili mo. Ako, sa sarili ko. Talaga bang ang buhay ko ay nakalaan na para sa Diyos? Kailan natin ito ibibigay? Kailan natin ito ipararamdam sa Kanya? Pag matanda na tayo? Pag mahina na tayo? Pag wala na tayong ibang pwedeng pagkaabalahan? Pag wala na tayong magawa, kailan pa natin ibibigay ang sarili natin? Kailan pa natin ipagagamit sa Diyos ang ating buhay? Kailan mararamdaman ng Panginoon na siya ang nagmamay-ari sa atin? Kaya nga sana hanggang malakas pa tayo, hanggat pwede pa tayong magamit sa gawain ng Diyos, hanggat may kakayanan pa tayo, hanggat nandiyan pa yung mga pagkakataon na ibinubukas ng Panginoon para sa ministry, mga kapatid, gawin na natin yung pwede nating gawin. Kaya nga sa mga kapatiran, nakasama po natin na nag-aral ng salita ng Diyos, sinachallenge ko po kayo. Atin na pong ipagamit, iparamdam sa Diyos na siya lang ang ating pong kinikilalang Panginoon, Diyos ng ating mga buhay. Kaya magandang tayo po ay magkaroon ng commitment ngayong gabi. Alam nyo, ang ganda nitong idea na sinasabi ni Apostle Paul. Ye are not your own. Hindi na ikaw, hindi na ako ang may karapatan at nagmamay-ari ng ating buhay. Siya lang. Kaya nga ang challenge, mga kapatid, kailan mararamdaman ng Diyos na ang buhay mo at ang buhay ko ay talagang nakalaan para sa Kanya. Alam niyo po, hanggat may oras pa, hanggat malakas pa tayo, hanggat may pagkakataon pa tayo na pwedeng magawa para sa Panginoon, gawin na po natin. Dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo malakas, hindi natin alam kung kailan nakabukas at nandiyan ang opportunity. Di sa lahat ng pagkakataon, yung gusto natin gawin sa Panginoon, magagawa pa natin. Di sa lahat ng oras, meron tayong kakayanan. Kaya nga hanggat pwede tayong magamit, ipagamit natin sa Diyos ang ating mga buhay. So sige po, kung kayo'y kinausap ng Panginoon, maaari po kayong lumapit sa mga kapatiran natin na nandiyan sa outreach natin. Tayo po ay pwedeng lumapit sa Panginoon or pwede po kayong magpadala ng inyong pong response sa atin pong altar call. Tandaan nyo lang po palagi, pag ang inyong pong comment ay para sa altar call, lagyan po ninyo ng altar call response. Para lang maisama po namin doon po sa mga ipinopost para doon po sa ating nagiging katugunan sa pangungusap ng Panginoon. Sige po, bibigyan ko po kayo ng ilang sandali. Para ating pong bigyan daan
yung atin pong naging hakbang o desisyon para sa Panginoon. Let's all pray. Lord, maraming salamat po sa inyo pong ginawa sa aming buhay. Salamat po sapagkat ito po kami ngayon, na-enjoy po namin, O Diyos, ang buhay na ibinigay at pinagkatiwala mo po sa amin. Sana lang, Panginoon, na sa buhay namin ito amin din pong magawa, maibigay ang nararapat sa inyo pong harapan. Mabuhay kami nang ikaw, O Diyos, ang kinikilala. Mabuhay kami na ikaw lamang ang aming po pinaglalaanan ng aming oras, ng aming lakas, at ng aming po mga kakayanan. Kaya Panginoon, mula sa araw na ito o sa gabi ito, ang aming pong dasal, ang aming pong kahilingan, ay tunay po na mangyari sa buhay namin kung ano po ang nais mo at kalooban. Salamat, Panginoon, sa pangalalang ito. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita, maging sa karunungan na ibinigay mo po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.